Magandang araw, lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Jose nyo po sa ating lahat. Ngayon ay February 26, huling Huwebes na po ng buwan ng pag-ibig. Pero naglalagab love pa rin tayo sa serbisyo publiko dito po sa Thursday Habit ng Pamilyang San Joseño. Ako po si Brian Ocampo at ito ang PIO Live, ang programang maghahatid ng iba't ibang mahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahatid ng mga kwento ng inspirasyon at syempre mga makukulay na ganap at mga programang nagpapadama ng pagmamahal sa bawat sulok ng lungsod. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan, kaya sama na po sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na po natin ang express balita at impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Kakapasok at mainit-init pa po na balita, kinilala ng Philippine Statistics Authority Provincial Statistical Office of Bulacan ang City Civil Registry Office ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte. Sa pamumuno po yan ni CCRO OIC Dr. Maricel Cabiling Ramos bilang Outstanding Local Civil Registry Office for calendar year 2025 sa large category. Ito kasama ang Certificate of Recognition para sa outstanding performance ng tanggapan ay iginawad po sa culminating activity ng Civil Registration Month ngayong araw, February 26, na ginaganap po sa PSO Bulacan sa bayan ng Plaridel. Patunay po ito na ang serbisyong mula sa puso ay tatak, San Joseñong kinikilala hindi lang sa ating lungsod, kundi maging sa buong lalawigan ng Bulacan. Isa po ang ating punong lungsod, Mayor Ate Rida Robes, sa mga lumagda sa DepEd City's MOA signing on Nationwide Classroom Building Program na pinangunahan mismo ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DepEd Secretary Sani Angara sa Malacanang nitong Lunes. Nakasama po niya dyan ang lahat ng 148 na iba pang mga punong lungsod mula sa buong bansa, gayon din ang mga senador, kinatawan ng Kongreso at iba pang mga lingkod bayan na kaisa sa layunin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mas mabilis at episyenteng pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa. Pinagtitibay po ng kasunduang ito na magiging prioridad ng bawat lokal na pamahalaan ang mga konstruksyon ng mga proyektong tutugon sa mga kakulangan sa silid-aralan bilang isang mahalagang hakbang ng pagpapaunlad sa sistema at dekalidad na edukasyon sa buong bansa. Sa pamamagitan po ng pakikiisang ito ng punong lungsod ng San Jose del Monte, higit na pinagtitibay ang DepEd-LGU partnership upang matugunan ang mga pangangailangan sa sektor ng edukasyon at maabot ang malinaw, maunlad at maliwanag na kinabukasan para sa bawat mag-aaral na San Joseño. Lumahok po ang Public Employment Service Office o PESO sa pangunguna ni PESO Action Officer Perfecto Jaime Tagalog sa 2025 PESO Year-End Performance Assessment and 2026 Target and Planning Exercise cum Capacity Development Training na ginanap sa Royce Hotel Clark Freeport Zone, Pampanga mula February 24 hanggang 26. Sa pamamagitan po ng programa, napalakas ang kakayahan, kooperasyon, at ugnayan ng mga kalahok tungo sa mas episyente at inklusibong serbisyong pang-empleyo para sa komunidad. Layunin din po ng mahalagang pagtitipong ito na pagsamasamahin ang mga leader at practitioners ng PESO upang suriin ang mga naging tagumpay noong 2025 at maglatag ng mas matibay at mas angkop na mga target para sa 2026 sa larangan ng pagbibigay oportunidad o trabaho para sa lahat ng mga Pilipino.
Nagtanghal po ang mga ipinagmamalaki nating Tanglawan Singing Ambassadors sa La Purisima Concepcion Town Fiesta ng Bayan ng Santa Maria, Bulacan nitong Sabado. Pinagsama-sama dito ang 11 koro mula sa iba't ibang parokya sa buong Bulacan upang magbigay pugay sa mahal na Birheng Maria sa pamamagitan po ng musika. Inawit ng grupo ang klasikong kantang Maria na pinasikat ni Basil Valdez at likha po yan ni George Canseco na sinundan naman ng masiglang piyesang Rampa na nilikha ni Junji Marcelo at inayos para sa koro ni Robert Delgado. Layunin po ng paglahok ng TSA na maipakita ang talento at kakayahan ng mga Sanoseño sa larangan ng musika, mapalakas ang ugnayan sa iba't ibang komunidad sa lalawigan at maitaguyod po ang kultura at pananampalataya sa pamamagitan ng sining ng pag-awit. Nagsagawa po ng community tour o lakbay-aral ang Kaypian Child Development Center sa San Jose del Monte City Police Station nitong Biyernes, February 20. Sinalubong ang mga tsikiting ng mga kapulisan na lungsod sa pangunguna po ni Police Lieutenant Alberto Sukgang sa pamamahala ng kanilang hepe na si Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain. Layunin po nito na maipakilala sa mga kabataang mag-aaral ang iba't ibang sektor na bumubuo sa pamayanan at mahubog ang kanilang kamalayan at pagpapahalaga sa komunidad sa kanilang murang edad. Nagtanghal po ng iba't ibang sayaw sa saliw ng tradisyonal at makabagong tugtugin ang mga grade 9 at 10 students ng San Manuel National High School nitong Biyernes, February 20. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Arts Month, unang nagpasiklab ang pangkat Julian Felipe na nanguna sa festival dance ng grade 9 curriculum Tampok, ang konsepto ng Mascara Festival na taunang ginaganap diyan po sa City of Smiles sa Bacolod City. Sinundan naman ito ng matitinding galaw ng pangkat Beetlejuice na itinanghal bilang kampyon sa hip-hop dance battle ng grade 10 curriculum. Samantala, inaasahan po na sa huling linggo ng Pebrero gaganapin ang isa sa mga pinaka-inaabangang bahagi ng selebrasyon, ang Battle of the Bands. Nagsagawa din po ng lakbay-aral ang mga grade 12 students ng School of Our Lady of La Salette sa mga tanggapan ng pamahalang lungsod sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan nitong Miyerkules, February 25 sa pangangasiwa ng City Tourism Office. Isa po sa mga pangunahing kaganapan na kanilang nasaksihan ay ang 34th regular session ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa kanilang pagbisita sa SP Session Hall. Binisita din nila ang Public Information Office at nabigyan ng pagkakataong makapasok sa ating studio at maranasan ang mga kaganapan sa likod ng kamera sa PIO Live. Buong pusong nakikiisa ang mga kawani ng pamahalaan sa naturang lakbay-aral. Sa layunin pong mabigyan ng tamang kaalaman at aktwal na karanasan ang mga mag-aaral sa mga serbisyo at programang handog ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod. Tara na po at silipin naman natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating mga komunidad. Ano po kaya ang latest sa inyong mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Unahin na po natin sa Barangay Minuyan proper, personal na binisita at nakisama sa pag-aani ng mga tanim na gulay ang kanilang punong barangay, Kapitana Irene Biteng, mula sa kanilang barangay communal garden nitong Biyernes.
Ang mga siling inani po ay mula sa sili sa barangay project ng pamahalang lungsod na muling ipupunla at ipapamahagi sa mga residente nito. Habang ang iba naman ay ibebenta sa mga kalapit na kainan tulad po ng Tito Renz dahil ang malilikom na pondo ay para naman sa maintenance at patuloy na pagpapalago ng communal garden ng naturang barangay. Layunin po ng inisyatibong ito na mapalakas ang food security, mahikayat ang pagtutulungan sa komunidad at syempre, maisulong ang sustainable livelihood para sa mga residente. Patunay po ito na sa sama-samang pagkilos at suporta ng bawat isa sa kanilang barangay, posible ang masagana at matatag na pamayanan para sa bawat pamilyang Minoyeños. Dako naman po tayo sa Barangay Muzon West. Nakiisa ang mga residente at kawani nito sa bloodletting activity, alay dugo, alay buhay ng City Health Office na isinagawa nitong Biyernes. Mula sa screening hanggang sa blood extraction, buong puso pong nagbayanihan ang mga Sanuseño sa layuning makatulong sa sinumang kababayang mangangailangan ng dugo. Sa pamamagitan po ng ganitong mga programa na ipapakita ang mga Muzueños ang kanilang malasakit, pagmamahal at pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Sa Barangay Graceville naman po, libreng check-up at gamot para sa mga residente nitong may hypertension at diabetes ang isinagawa ng kanilang pamahalang barangay nitong Huwebes. Naging posible po ang programa sa malasakit at bayanihan ng mga barangay health workers at iba pang kawani ng barangay dahil layunin po ng programang ito na pangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga kabarangay at masiguro ang serbisyong medikal para sa lahat, lalong higit ang mga minamahal nating mga senior citizens. Sa Barangay San Rafael 4 naman po, opisyal ng binasbasan ni Reverend Father Eric T. Bagay ng Christ the King Parish ang kanilang bagong garbage truck nitong linggo. Kasama po ang pamunuang barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Victorel Rojas. Ang bagong garbage truck ay gagamitin ng barangay upang higit na mapabuti ang sistema ng koleksyon ng basura, mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kanilang kapaligiran at matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad sa wastong pamamahala ng basura. At syempre sa One Muzon bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Muzon Barrio Fiesta 12th Obrero Festival, isinagawa ang taunang Tricycle Off-Road Competition nitong linggo, February 22. Tampok po sa kompetisyon ang husay, diskarte at tapang ng mga tricycle drivers sa off-road show gamit ang kanilang mga customized tricycle na nagbigay aliw at kasiyahan sa mga manonood. Samantala, nagningning din po ang ganda, husay at pagkamalikhain ng mga Ginoo at binibining Obrero Muzon 2026 sa National Costume Competition, Introduction and Production Number nitong Biyernes, February 20 sa Barangay Muzon proper. Sa pamamagitan po ng programa ay naipagmalaki ng mga Muzueños ang buhay at mayamang kultura ng lahing Pilipino kung saan nahubog ang kumpiyansa at kakayahan ng bawat kalahok sa pagdadala ng kani-kanilang mga national costumes at mga simbolong sumasalamin sa kulturang Pilipinong kanilang napili. Yan po ang mga balitang nakalap natin mula sa masisipag nating mga Barangay Public Information Officers o BPIOs na katuwang natin sa paghahatid ng tama at napapanahong balita at impormasyon sa lungsod. And speaking of our BPIOs, nakapanayan po natin ang ilan sa kanila at ibinahagi ang kani-kanilang mga karanasan at kasanayan bilang mga tagapaghatid ng tama
at napapanahong balita at impormasyon sa barangay. Panoorin po natin to. Sa bawat balita na mahalaga, sa bawat serbisyong may puso na dapat malaman ng mamamayan, nandyan po ang mga Barangay Public Information Officers, ang mga nagsisilbing tinig ng impormasyon at boses ng serbisyo para sa bawat pamilyang San Joseño. Kasama po natin ngayon, fresh from the benchmarking activity ng Information Division ng City of Malolos, ang ilan sa ating mga ipinagmamalaking Barangay Public Information Officers. Welcome to PIO Live. Bumati po muna kayo at magpakilala sa ating mga kababayan. Kagawad Angelo. I'm Kagawad Angelo from Barangay Fatima 2, Public BPIO ng Barangay Fatima 2. Eric Licardo, BPI po ng Barangay Muson South. Darwin Bantayan po, Barangay Public Information Officer po ng Minuyan Proper. Gerald Pescasio po, BPIO ng Barangay Bagong Buhay 3. Ayan po. So we're very glad na maging bahagi po kayo ng PIO Live. And this time around, syempre, gusto nating ipagmalaki ang pagmumukha ng mga taong katuwang natin sa likod ng pagbabahagi ng balita at impormasyon. Umpisahan ko po sa inyong presidente, Sir Eric. Ano po ba ang pinagmulan or paano po nabuo ang Barangay Public Information Office dito sa lungsod ng San Jose del Monte? Nabuo po ito sa pagkakalam ko, sir, na doon sa pamagitan ng DILG Memorandum, I think 2017. So kasabay po ito ng pagbubuo rin po ng Barangay Drug Abuse Council. Nagkaroon po kasi ng devolution para ganun matutukan yung information at the same time yung mga anti-drugs doon sa mga bawat barangay. And during that time, Kagawad Angelo, nandun na po kayo noon. Ano na po ang role nyo that time? Yes po, andun na po ako. Ako po ay isang barangay record keeper, and at the same time ako po ang ginawa po ng aming barangay na BPIO ng aming barangay. Pero aside po sa DILG Memorandum, meron din pong Barangay Executive Order ang bawat barangay po na nagtalaga sila ng kanilang mga BPIO to ensure na maayos po ang pagbibigay ng balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Sir Darwin, si Sir Darwin po kasi ang BPIO ng Barangay Minuyan Proper at ang ating reigning BPIO of the Year. Kanino mo kaya ipapasa yan, Sir Darwin? Gaano po ba kahalaga ang role ng isang BPIO sa isang barangay? Napakahalaga po talaga ng ating role bilang isang BPIO sa barangay, no? Kasi unang-una, tayo yung mga frontliners pagdating sa pagbibigay ng mga balita at mga napapanahong impormasyon. So, mostly ang mga tao ngayon, ang mga residente ngayon, almost kalahatan sila nakatutok na sa mga social media, sa mga cellphones. Kaya mas mabilis po tayo nakaka-connect sa kanila kapag doon po tayo bibigay ng mga balita or informasyon sa ating mga Facebook pages. And speaking of Facebook pages, napakaganda po na bawat barangay may official Facebook page na yun na lang ang pagkukunan nila ng talagang lehitimong information. Yes. Sir Gerald, kayo po ba? Ano po ba yung usual na pinopost ng isang Barangay Public Information Officer? Sa amin po, karamihan po sa mga pinupost namin, no? Syempre yung activity and programs ng aming barangay, no? Example niyan, yung clean up drive, no? Every week, no? Pinupost po natin yan para ma-aware po yung mga kababayan po natin na nagkakaroon po ng clean up drive sa aming barangay, then para din maengganyo rin po sila na makapaglinis po sa ating barangay, no? So makatulong po sila sa komunidad, no? And syempre, halimbawa, pag may mga dental mission, mga ganon, no? Pinopost din po natin yan para aware din po sila kung ano nga ba yung mga merong program yung barangay namin. Ayan. So, sa pamamagitan ng kanilang mga Facebook pages talaga, hindi lang yung mga accomplishments po, yung mga latest, mga upcoming projects and programs na ipopost po talaga ng mga BPIOs natin. At kung wala ang mga BPIOs natin, malamang sa malamang, hindi informed or hindi educated ang mga kababayan natin. Kayo, Sir Eric, sa panahon ngayon na napakalawak ng misinformation or naglipa na ang mga fake news, paano nyo po nilalabanan ang hamong ito? So kagaya po napakaganda po ng nangyari na pinalakas po natin yung association, sir. Lahat ng barangay, nagkaroon tayo ng Barangay Public Information Association officers.
And then yung workout natin ng dalawang yung sa inyo po Yeah. katulad ng Public Information Office na inaalam talaga kung ano yung katotohanan. So kayo minsan lagi namin pagtatanungan. Hindi minsan kundi lagi. No, kino-confirm namin kung talagang itong balita na to ay totoo at hindi bago po namin pinopost. So naghahanap po tayo ng mga facts bago po natin actually pinopost doon sa mga social media natin. And one of the best ways po talaga para ma-confirm natin kung ito ay lehitimong source or lehitimong info, if it was posted sa Public Information Official Facebook page, malamang sa malamang, that's the official channel. So yun din po ang pagkukuhanan talaga ng mga BPIOs natin at the same time ng mga kababayan natin. Let's talk about, kanina po kasi ito ang pinaka-importanting topic na napag-usapan sa benchmarking activity, yung paano nilalabanan ng fake news. Kagawad Angelo, kayo po, fresh from the benchmarking activity, ano po yung mga ibinahagi natin sa ating mga kapwa lingkod bayan sa Malolos City? Ayan. Ibinahagi lang naman po natin yung mga ginaganap sa ating mga barangay o yung mga best practices po ng ating barangay pagdating po sa pagbabalita po. Yun po yung aming ibinahagi sa ating mga bisita kanina. And of course, pinag-usapan din po natin kung ano-ano yung mga kagandahan na nagpapasiklaban yung mga barangay public information officers natin. Sir Darwin, kayo po ba, ano po yung mga pakulo na meron ng barangay Minuyan proper na talagang pwedeng i-benchmark ng ating mga kapwa IOs? Ayan. So sa amin kasi ngayon, dahil nga bagong taon, syempre dapat bagong pakulo. So sa amin meron kaming dapat alam mo pamilyang Minuyenyos. Kasi napapansin ko kasi every time na maghihiwalay ang taon, parang ang mga tao nakakalimutan na rin yung lahat ng information from the previous year. So ang mangyayari, i-inform natin sila na dati ito, alam mo ba sa barangay Minuyan proper na ganito ang ganyan-ganyan. So, parang refresher course na rin sa kanila. No? Nagkakaroon tayo ng refresher ng information sa mga information, mga basic information natin, lalo na sa mga hotlines, mga basic services ng barangay. Kasi mostly talaga nakakalimutan nila pag naghihiwalay niya yung tao. And this is a positive pressure po sa lahat ng mga BPIOs natin. Pasiklaban in the sense na, syempre, pagalingan kayo ng graphics, ng mga cover photos, ng mga caption, ng mga stories. Pero Sir Gerald, ano po ba ang maipapangako nyo na mailalaban ninyo ng barangay ninyo pagdating sa Minuyan proper? Lalo na sa mga contents ninyo. Sa akin, ngayon, meron kami na kagaya, pero sa akin, hindi siya video, pero ano lang siya, post lang siya na dapat alam mo, BB3, no? Meron din ako. Pero hindi siya video, no? Yeah. So, dun, yung information na, halimbawa, yung first time job seeker, ano ba yung first time job seeker? Doon nakalagay doon kung paano siya kunin, and kailan, kung para saan ba siya, and sino yung dapat kumuha. Yan. So, doon pa lang nalalaman na nila kung na may ganito palang project or isang na makakatulong sa kanila, no, lalo na sa mga first time jobs, no. So yun, after nung mga pinost ko na yun, may mga nagme-message na may ganito pala. So yun yung kalagahan nung nakapagbigay tayo ng info sa kanila. This is the proof po talaga na napaka-powerful ng story making. Whether sa pamamagitan po ng pagsusulat lang ng caption, whether sa paggawa ng mga video contents or anything, ang importante ay nakakapagbahagi po tayo ng mga mahahalagang impormasyon na magagamit talaga ng ating mga kababayan. Nakakabitin po actually yung time natin na makasama ang mga BPIOs natin. So, heto na lang po, Sir Gerald, I'll start with you. Ano po ang aasahan ng ating mga kababayan sa Barangay Bagong Buhay 3? At batiin nyo na rin po yung mga kababayan po natin na nanonood ng PIO Live. Ayan, so asahan nyo po na mas magiging epektibo po tayo ngayong taon sa pagbibigay ng impormasyon at balita po sa ating Facebook page. Kaya po, huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow and i-like and i-share po ang ating official Facebook page, no, Barangay Bagong Buhay 3, City of San Jose del Monte, Bulacan. And shoutout na rin po sa Barangay Bagong Buhay 3 headed by Kapitana Helen Batigas. Yan. Thank you very much, Sir Gerald. Sir Darwin, kayo naman po. Batiin niyo po ang ating mga kababayan sa Barangay Minuyan proper. Hello po, pamilyang Minuyenyos. Ayan, at syempre sa ating mga kawani ng barangay dyan,
Siyempre sa ating number 1 na Kapitana Erin Biteng, nandito na po ako. Yan, tontuwa po kasi si Kapitana every time na nakipicture yung mga gawa po ng barangay dito po sa BIO. So ayun po, asahan niyo po, hindi lang po ako magkasalita, abangan niyo po dahil ilan sa mga aming mga kawani, siyempre gagawin din natin silang mga tagapagbalita sa ating barangay. And we are very excited po sa ganong mga pagbabago at development sa ating lungsod. Sir Eric, kayo naman po. Yun. Siguro ang asahan po nila na kayo rin po ay kumbaga magiging parte ng pagbabalita. Kasi may lulunsad po tayo na from inbox. So ito po yung mga doon sa mga comset natin, titingnan tayo ng mga pwede natin ibalita din, no? Para may bahagi din yung mga, kung may mga kwento din po kayo na katulad niyan naging beneficiaryo kayo ng isang programa ng ating barangay na may bahagi din natin sa iba at kung naging successful kayo dun sa programa na yun. So yun, asahan niyo po na mas lalo po naming paggigihan, no? Kami po hindi mangako at sa pang-araw-araw yung tingin namin na mga impormasyon lubos niyong papakinabangan. At syempre, shout out po sa aming mahal na Kapitan Edgar Iselis. Nasa TV na po ako. At syempre sa lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Barangay. At lahat ng co-department heads ko, shout out sa inyo at ingat po kayo sa pagganap, lalo na sa ating mga Bantay Bayan. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Eric. Siyempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na magkaroon po ng pagbati mula sa ating selfie king na BPIO, si Kagawad Angelo Panti. Sir! Ayan na, shoutout po sa lahat ng Barangay Fatima 2, lalong-lalo na po sa aming kapitan na Pedro A. Padilla Jr. at sa Barangay Council po. Ayan na, please follow po ninyo po ang ating Facebook page, Barangay Fatima 2, City of San Jose del Monte, para po mas updated po kayo sa lahat ng mga kaganapan sa ating barangay, hindi lang po sa ating barangay, pati po sa ating lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat. And with that, maraming salamat po sa mga nakasama po nating mga BPIOs mula sa Muzon South, sa Barangay Fatima 2, sa ating Barangay Bagong Buhay 3, and of course, Barangay Minuyan proper. Makinig, makibahagi, at makiisa dahil ang isang impormadong mamamayan ay tanda po ng isang matatag na komunidad. Sila po ang ating mga Barangay Public Information Officers, mga tinig ng katotohanan at boses ng serbisyo para sa isang impormado, ligtas, at nagkakaisang lungsod ng San Jose del Monte. Maraming salamat, BPIO. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Muling nagbabalik ang PIO Live at kasama po natin ngayon ang Batch 2 ng ating mga Barangay Public Information Officers. Sa gitna po ng mga balita at anunsyo sa barangay, may mga tinig na laging handang magpabatid at maglingkod. Kilalanin po natin ang mga BPIOs natin na kaagapay ng bawat San Joseño sa kaalaman at serbisyo. Magandang San Joseño and welcome to PIO Live. Magpakilala po muna kayo sa ating mga kababayan. Magandang araw po. Ako po si Josie Floyd Ramal from Barangay Muzon proper po. How about you, ma'am? Magandang araw po. Ako po si Ren Espayos, BPIO ng Barangay Gaya-Gaya. Magandang San Joseño po. Ako po si Loreto Samoy po, BPIO ng Barangay Gumaquis po. And fresh from the benchmarking activity din po. Ma'am, let's start with you. Ano po yung mga best practices na ibinahagi po ng Barangay Gaya-Gaya sa ating mga kapwa lingkod bayan po sa Malolos City, LGU? Siguro po yung mga best practices po namin sa Barangay Gaya-Gaya is yung mga daily postings po namin ng ating barangay activities, mga announcement po, and mga awards din po namin sa barangay. Yun. In that way po, nagiging aware po yung aming mga kababayan na ang barangay po ay aktibo at nagtatrabaho po. Sir Justy, how about you po? Ano yung mga best practices ng Barangay Muzon proper na ibinahagi niyo po kanina sa mga kapwa natin IOs? Ayun po, ang mga best practices po na namin sa Barangay Muzon proper ay naipapalaganap namin yung mga impormasyon sa barangay ng konkreto at
may transparency po. Mhm. And At syempre yung support naman ng Yes. pamahalang barangay sa inyo. Gaano po ba ka-supportive ang pamahalang barangay sa Ay, mga pa- BPIOs? very supportive po sa amin si Kapitana Beth Valerio po Mhm. sa pag nag-request po kami ng gadgets or equipments para po magbalita o maglahad Mhm. ng impormasyon para sa barangay ay binibigyan niya po kami ng ng budget para doon po. And of course, Sir Loretz, kayo po, ano po ba yung mga ganap sa inyong barangay na maaring i-share din po ng mga kapwa nating mga IOs? Marami po nagiging ganap po ngayon sa barangay namin. Usually, ang gusto nga ng kapitan po namin, dapat buwan-buwan meron kami mga activities. Mhm. Lalo-lalo na para sa mga kabataan, sa mga tanda, sa mga nanay, sa mga solo parent, hindi niyo po yung kinakalimutan. Lagi po nilang iniintindihan lahat po. Mhm. Then, kapag may kaunting pong problema po, dahil po sa pagbabalita namin sa Facebook, mas madali na po ang ngayong communication po sa amin po. Mhm. And let's talk about the best experiences po ninyo. Ikaw, Ma'am Ren, bilang isang BPIO, gaano po ba kasarap sa pakiramdam na nagkaroon na ng ganitong mga development po sa pagdating sa information dissemination? Sobrang sarap po sa pakiramdam, no? Lalo na po kapag nare-recognize po yung mga ginagawa po namin. Mhm. At nakikita po ng lahat kung ano po yung mga nagagawa namin sa barangay. Mhm. Kasama po kasi sila dun sa mga best or most promising BPIOs natin na nakikita po natin na napaka-aktibo pagdating sa paggawa ng mga contents, paggawa ng mga graphics. Sir, ikaw, ano po yung mga best moments ninyo bilang BPIO? Best moment po sa akin po Mhm. ay yung pag nakikita ko po yung mga post po namin sa Facebook page po ng PIO. Kumbaga maganda yung feeling. Yeah. Maganda po yung parang naging outcome ng pagbabalita namin sa barangay po. May practice po kasi kami dito na ang mga BPIOs, sila yung katuwang namin sa paghahanap ng balita at impormasyon sa kani-kanilang mga barangay. Kaya pag nakita po namin na worth sharing talaga, and I believe na lahat po ng mga events natin sa barangay ay worth sharing naman. Kaya sinishare po namin. Kayo, sir, ano yung mga best events ninyo na so far laging napipick up po ng PIO at naibabalita sa buong city? Siguro po sa amin, unang-una po sa mga bata kasi usually po, unang first time talaga nagkataon ng Christmas party sa barangay namin na talagang may clown. Tapos pagkatapos po noon, yung mga senior naman po, then yung mga solo parent, and then yung mga kapitbahay po namin, talagang natutuwa po sila. And then kapag nakita po nila sa Facebook po yung mga post, ang gaganda po ng mga messages po nila tsaka iniiwan po nila. Which is bago sa mata talaga nila at tuwan-tuwa talaga sila. Sir Lorete, sa inyo ko na rin po itanong, ano po ba kahirap or kadali na balansehin yung freedom of speech at the same time yung right to information ng mga kababayan natin? Mahirap kasi hindi po kasi pare-parehas yung pag-iisip ng tao eh. So, minsan nakaka-receive kami ng mga messages na hindi maganda. So, inaaral po muna namin kung ano yung dapat namin sabihin na hindi po nakakasakit sa damdamin po nila. And then, ang ginagawa ko po, ipinapaalam ko po sa kapitan po namin, Kapitan Romel Pitalbo at saka sa mga kagawad, kung ano po yung mga concerns po ng mga tao at kung ano po yung mga dapat pong gawin. And afterwards po niyan, mabilis po yung action po, hindi po pinapatagal, pinupunta po agad yung mga tao, ini-inform po ng maayos, tinatawagan po namin kung ano po yung kailangan. Kasi dati po kasi walang Facebook eh. So, tumatakbo pa sa barangay. Ngayon, isang message lang po konti dahil sa social media, napakadali na pati siya nahihirapan. And we also recognize po na sa panahon ngayon, ang dami ding naglipana ng mga fake news na misinformation. Yes, totoo. Kayo, Ma'am Ren, sa Barangay Gaya-Gaya, paano nyo po sinisuguro na tama at napapanahon ang lahat ng balita at informasyon na ibinabahagi nyo kontra sa fake news? So, tungkol po dyan, syempre po, bumabase din po kami sa City Public Information Office. No? Lalo na po sa mga balita tungkol sa weather, ganyan, sa mga advisory, kung may pasok ba o wala. Yan po. Marami po kasi diyang mga nagkalat na mga pages na nagbibigay din sila ng mga advisory kahit na hindi naman natin sure kung tama ba yung pinapakalat nila. So, para po sigurado, doon lang po kami bumabase sa City Public Information Office. At paano po kayo nakikipag-deal with the bashers kung meron man? Tungkol po dyan, syempre po, hindi naman po tayo pwedeng sumagot ng pabalang kahit na nakakainis na po minsan. So, sasagutin pa rin po natin ng may paggalang. At i-address po natin yung concern nila. Or kung hindi naman po talaga kaya,
i-forward po natin sila sa ahensya na talagang makakatulong po sa kanila. There is really no better way than to explain it properly Yes. at magbigay po tayo ng tamang impormasyon. Kayo, sir, did you experience that? Paano nyo po hinandle yung mga bashers o yung mga negative na binabato sa inyo? Ayun po, gaya po na sinabi po ni ma'am, ay i-answer lang po natin yung mga concerns ng mga residente ng may paggalang at Yeah. respeto po. And at the end of the day, it really boils down to sharing kung ano yung tamang impormasyon, kung ano yung lehitimong impormasyon. And with that, maraming salamat po sa mga itinuturing nating most promising BPIOs na lungsod ng San Jose del Monte. Bumati na lamang po kayo or magpasalamat or mag-shoutout sa mga kakilala at kaibigan po natin. Sir, unahin na din si Sir Justy. Binabati ko po ang Barangay Mozon proper, sila Sec Donna, Ate Weng, Ate Imes, sa Sec office po. Ayun po. And sa lahat po, magandang hapon po. Thank you very much, Sir Justy. Si Ma'am Red yun. naman po. Binabati ko po lahat ng Gayanos at syempre po ang Secretary's Office, Sec Cherry, Ate Grace, at syempre po ang aming punong barangay, Henry Ryan Santos po. Thank you very much, Ma'am Ren. And finally, Sir Loreto po. Magandang hapon po ulit po. Binabati ko po ang aming secretary din po, si Sec Chen po, ang mga kagawad po namin, ang mga kasama ko po sa barangay, at lalong-lalo na po sa kapitan namin na hindi natin natutulog. Sobrang active, Kapitan Romel BP Talbo po. Muli, maraming salamat po sa ating most promising BPIO. Sila po ang mga barangay Public Information Officers. Nag-uugnay, naglilingkod at nagbibigay linaw. Dahil kapag may tamang impormasyon, may tamang pagkilos para sa bawat San Joseño. Muli, thank you very much, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you very much. At yan po ang ating naging panayam sa ating mga magigiting na Barangay Public Information Officers. Abangan po ang kabuuan ng mga detalye ng mga naibalita natin kanina sa Balitang San Joseño at Express. Araw-araw po yan sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages ng bawat tanggapan ng city government at ng mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghahatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers. Susunod, very satisfactory rating nakamit ng mga tanggapan ng pamahalang lungsod. Paano po kaya nakamit ito at ano ang implikasyon nito sa paghahatid ng maayos na serbisyo publiko? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng PIO Live. Ikaw bilang isang crew, bilang isang lalaki, titindig at magiging sandigan ng iyong mapapangasawa. At ikaw naman, hindi lang po tanging ilaw ng tahanan ang aking hihingin sa iyo, kundi isang babaeng nagmamahal, isang ina o magiging ina na nagmamahal at pipiliting unawain ang bawat sitwasyon. I now pronounce you husband and wife, and of course, congratulations, you may now kiss your bride! Kung kayo ay manindigan kayo na nasa gitna ang Panginoon Diyos. Nakagitna sa bawat pagmamahal na meron kayo. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama.
Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto po naming marinig ang boses ng bawat Sanosenyo. Kaya makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Pabatid po mula sa Sining Tanglawan ng San Jose del Monte Performing Group. Kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng sining ngayong Pebrero, inaanyayahan po ang lahat na tunghayan ang natatanging pagtatanghal ng Sining Sinta. Isang obrang kombinasyon ng pelikula, teatro at sayaw sa isang makabagbag damdaming pagtatanghal na pangangasiwaan po ng City Tourism Office. Libre po ito para sa lahat sa darating na February 27 o 28. Bukas po hanggang sa Sabado, alas 6 ng gabi, dyan po sa Amphitheater River Park, Esplanade. Kapatid naman po mula sa Tanglao Business Club ng San Jose del Monte. Baka kayo na po ang hinahanap nilang kauna-unahang ginang San Joseño na kakatawan sa inyong barangay. Kailangan lamang po kayo ay 35 years old and above, married at residente dito sa The Rising City. Bukas po ito sa lahat ng mga nanay, kaya mag-audition na po kayo bukas, Biyernes, February 27 sa Villa Bardos Resort, Pexonville, Barangay Tungkong Mangga. Ito po ay bilang bahagi ng pagdiriwang sa buwan ng kababaihan ngayong Marso at pagpapalakas po sa kalipunan ng kababaihan sa ating komunidad. Kung kayo po ay interesado, register na. Ang buong detalye makikita nyo po ngayon sa aming screen at sa kanilang official Facebook page na Ginang San Joseño. Kaya po, sa lahat ng ating mga beauty queens dyan, sali na po sa Ginang San Joseño 2026. Kapatid naman po mula sa CSJDM Local Economic Development and Investment Promotion Office. Inaanyayahan po ng pamahalang lungsod ang lahat ng mga negosyong rehistrado at pag-aari ng mga Sanosenyo. Gayon din ang mga individual na may makabagong produkto o serbisyo na nasa maagapang yugto ng commercialization. Lumahok po kayo sa 2026 Presidential Philippinnovation Awards o PFA. Maaring isumite ang aplikasyon sa philipinnovation.deped or .detbev.gov.ph. Hanggang March 25 po yan. Para sa kumpletong requirements at iba pang detalye tungkol sa parangal na yan, bisitahin lamang po ninyo ang naturang official website. Kapatid naman po mula sa City Youth and Sports Development Office, handa na pong ipakita ng CSJDM Rising Stars ang kanilang husay sa All-Star Champions Basketball League o ACBL. Mamaya na po yan, February 26, alas 6 ng gabi, dyan po sa Junior Division at alas 8 naman para sa Senior Division sa ating City Sports Complex dyan po sa Barangay Minuyan Proper. Tampok po sa laban ang debut ng ilang bagong miyembro ng koponan sa Juniors Division kontra sa Solid Bukawi. Samantala, target naman ng 39 under squad ang kanilang ikalawang sunod na panalo matapos po ang dikit na tagumpay laban sa Marilao Gems sa pagtutuos nila kontra sa karatig bayan natin na Norzagaray sa Seniors Division. Kaya naman, inaanyayahan po namin ang lahat na manood at ibigay ang kanilang buong pusong suporta sa ating mga kababayang basketballista. Good luck, CSJDM Rising Stars! Pabatid naman po mula sa COMELEC, San Jose del Monte City, Bulacan, Region 3. Naglapas na po ng tanggapan ng voters registration schedule para sa buwan ng Marso. Ito po ay paanyaya sa lahat ng ating mga kapwa Sanosenyo na paglaanan ng oras at araw upang makapagparehistro at maisagawa po ninyo ang inyong karapatang bumoto.
I-follow lang po ang kanilang official Facebook page na Comelec San Jose del Monte City, Bulacan Region 3. Maging ang aming official Facebook page na PIO para sa latest at updated na schedule ng voter registration sa lungsod. Sa pagtatapos po ng taong 2025, isang tagumpay ang nakamit ng city government dahil nakuha po nito ang kasama na po ang PIO, ang very satisfactory overall rating sa year-end performance assessment mula sa Department Performance Commitment Review ng CPDO o City Planning and Development Office. Nakapanayan po natin dyan ang isa sa mga kawani ng tanggapan upang malaman kung paano po ba nakakamit ito at ano ang epekto sa paghatid ng serbisyo publiko sa bawat pamilyang San Joseño. Panoorin po natin to. Magandang San Joseño, ito po ang PIO Live. Nitong Pebrero, isang magandang balita po ang ating ibinahagi. Ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte ay nakapagtala ng 4.62 o very satisfactory rating sa 2025 Year-End Assessment Report. Ibig sabihin, pasado na at higit pa ang serbisyong ibinibigay natin para sa lahat ng mga San Joseño. Patunay din po ito ng maayos, tapat, at tuloy-tuloy na serbisyo at alagang San Joseño para sa ating mga kababayan. Kaya naman po, makakasama natin ngayon ang kinatawan ng City Planning and Development Office upang talakayin kung paano ito nakamit at ano nga ba yung susunod na hakbang para mas mapabuti pa ang ating pagbibigay ng serbisyo. Kasama po natin ngayon ang Division Chief po ng Monitoring and Evaluation ng CPDO. Ladies and gentlemen, Ma'am Ruby Ann Baltazar. Magandang San Joseño, Ma'am. Bumati muna po kayo sa ating mga kababayan. Magandang San Joseño po, Sir Brian, sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Live PIO. Thank you very much, Ma'am, sa pag-accommodate niyo po sa amin. Siyempre, napakalaki pong karangalan na makamit natin itong 4.62 very satisfactory rating. Pero let's talk about this, Ma'am. Ano po ba ang kahulugan ng rating na ito para sa ating mga kawani and at the same time, para sa ating mga kababayan? So, noong nakaraan pong February 3, nagkaroon po tayo ng year-end assessment report. So, dito po natin pinakita yung 4.62 very satisfactory rating ng City Government of San Jose del Monte calendar year 2025. So, when we say 4.62, ito po yung collated efforts ng lahat ng tanggapan, mga departments and units under ng City Government ng San Jose del Monte, Bulacan. When you say 4.62, it means we exceeded the expectations. Yung ating mga targets, nag-exceed tayo. So, very, very good po ang mga departments and units under the LGU ng San Jose del Monte, Bulacan. So, when you say 4.62 po, ito po yung sama-samang scores from the Department Performance Commitment Review na nakapaloob sa Strategic Performance Management System. So, ano po ba yung SPMS na tinatawag? Ito po yung binaba ng Civil Service Commission na isang self-appraisal or evaluation system na ating pinapatupad taon-taon. Dito po nakapaloob yung mga performance ng bawat individual. As we can see, we have the IPCR, yung ating individual accomplishments or performance. Nakapaloob din po dito yung sa ating departamento. So makikita niyo po yung connections from the individual na IPCR sa DPCR na departments, overall organizations. So ito po yung performance ng ating LGU for the calendar year 2025. Hindi lang po ito numero kasi magkakaugnay po talaga. Kasi maipapakita natin kung hindi maayos ang performance ng bawat individuals, hindi rin po magpe-perform ng maayos ang department. Yes. No, ma'am? Okay. Ma'am, based on your evaluation, ano po yung mga pangunahing programa po at proyekto na malaki ang naging ambag kung bakit nakamit po natin tong very satisfactory rating, ma'am? Malaki po ang naging ambag ng, especially po dun sa ating mga social services sector. Yung pangkalusugan, yung ating pong social protection, at yung ating pong mga infrastructure development. As we can see, ang laki na po ng inunlad ng San Jose del Monte, Bulacan. Also, we have yung sa solid waste management implementation, revenue administration, and fiscal management improvements. Yung ating pong micro, small, medium enterprise development,
and of course, yung disaster preparedness at Yeah. public order initiatives. Mhm. So ito pong mga proyekto na to sinukat yung ating effectivity Yeah. at saka Mhm. naipatupad po yung kanilang mga Mhm. targets. At yung mga nabanggit po na sektor ni Ma'am Ruby, ito yung mga services na talaga namang priority din ng current administration. And actually, yung magkatuwang sa serbisyo, Congressman Arthur Robes Yes. at saka Mayor Mm. Ate Rida Robes. Ma'am, but let's talk about planning and targets. Gaano po ba kahalaga itong mga ganitong terms po when it comes to performing well in public service? So po, kung babalikan po natin yung pagpaplano kasi, unang-una po natin ginagawa sa loob ng ating tanggapan ay tinitignan po natin ano po ba ang ating mandato. Yeah. Mhm. Pagkatapos po ng mandato, ano po ba yung dapat nating ipatupad? Yeah. So Mhm. pumapasok po doon yung targets. As we can Mhm. see doon po sa ating planning cycle, makikita po natin na unang-una po natin ginagawa for the calendar year, katulad nga po ngayon, Yeah. Mhm. as for example, ngayong taon na to na 2026, Mhm. ini-implement pa lang natin yung mga Yeah. programa at proyekto. Mhm. Pero po, kaalinsabay po dito, nagpaplano na po tayo para sa calendar year 2027. Nangihingi na rin po ang aming tanggapan ng mga Yeah. iba't ibang annual investment plan para po sa calendar year 2027. So dito po, inilalatag ng bawat departamento ang kanilang iba't ibang programa at proyekto at activities. Pagkatapos po ng annual investment plan, papasok na po yung annual budgeting. Yeah. Mhm. So, sa planning calendar po, siguro July, August, September, more or less meron na po tayong approved calendar budget, annual budget for calendar year 2027. So, pag nailatag na po yung inyong budget, yung mga programa, proyekto, may budget na po, then it's the time na nagkakaroon na po ang bawat tanggapan ng kanilang strategic planning. Mhm. So, nakalatag na po ang inyong mga PPAs. So, it's about time you do your strategic planning. Mhm. Ito mga programa at proyekto at activities natin, nilalagyan natin to ng targets. Yeah. So, doon pumapasok yung mga targets. Yung nakaraan, minsan ang ginagawa natin sa targeting natin based on previous accomplishments or performances, no? Mhm. So, minsan nilalagay natin, nakaraang taon ganito na achieve natin. Siguro kayanin natin more than this one. So, that's targeting. Mhm. So as we can see, yung pagpaplano sa loob ng tanggapan, sa loob ng City Government of San Jose del Monte is ahead of 1 year. So sa targets naman po, pag nailatag na po natin to, madali na po yung implementation kasi nasa plano na eh. May budget, plan, budget, and nandun na po yung ating target. So very easy na po ang pagpapa-implement natin. And we can consider po ito as a best practice po, no? Yes. Hindi lang po dito sa LGU, maging siguro sa ibang mga LGUs Yes po. natin para at least ma-inspire sila na as early as now, pwede nating pagplanuhan yung mga ganitong targets na Yes. gusto natin. Actually, deadline po nito ay this Feb 13 na agad. So it's actually a positive pressure para sa bawat kawani po or bawat tanggapan para at least to comply. Not just because it's an order, but it's because ito talaga ang patunay na tayo ay sumusunod dun sa inilatag natin na level na kailangan lagi talagang for improvement ang mga Yes, ginagawa po natin. Ma'am Ruby, ano naman po yung mga innovations or bagong sistema po na ipinatutupad natin? For example, I heard po na ang pagkalap po natin ng impormasyon ay yung feedback or participatory governance style po. Let's talk about that, Ma'am Ruby. Yung mga ating mga initiatives na ginagawa ngayon sa napansin ko sa mga submitted DPCRs is pinapalawak pa yan natin yung mga digital processing. Then after that, nagkakaroon tayo ng data monitoring at reporting systems. As you can see, yung bawat departments, monthly, meron kayong monthly Opo. meeting. So you do your monitoring and reporting doon. Tapos po, nagkakaroon din tayo ng performance review mechanism. So, ito po yung isa sa mga innovations na ginagawa natin. We do the mid-year assessment, remember? Yako. At the middle of the semester, after the January to June, we assess, nasaan na ba tayo? Are we on the right track? Yeah. Tama ba yung takbo natin? Meron ba tayong kulang? We do the calibration also on that. Then after that, pinapalakas pa po natin yung ating inter-office coordination. And even yung mga kababayan po natin, they are a big part of these practices po ng ating CPDO. Paano po ba natin nahihikayat ang mga kababayan natin na maging part po ng achievements natin and yung mga activities natin, ma'am?
Napaka-importante po ng participatory governance. Very, ironic lang po na sa taas lang po ang ginagawa ko ngayon ay nagkakandak na po kami ng public perception survey. So ito po yung gagamitin ninyo sa ating sectoral workshops. After po ninyo ma-submit yung kanyang mga annual investment plan, magkakaroon po tayong series of sectoral workshops. Ito pong public perception survey na to, kinakapa po natin kung ano po yung pangangailangan pa ng ating mamamayan. Aside dun sa pangangailangan, naramdaman ba nila yung mga previous mga pinatupad natin mga programa. Which ones are effective Yes, at hindi. exactly. So yun po yung, kumbaga sa sabaw, yung ating mga nilutong sabaw, hindi naman po natin kailangang ubusin yun para lang natin matikman Isang sip lang po. So we do the perception survey, exactly. Kinakapa natin yung ano po ba ang pulso ng mamamayan at ano ang kanilang pangangailangan sa darating pa ng mga taon. Para po maging isang tool ng ating mga departments bilang mag-serve as kanilang benchmarking and yung SWOT po natin na ito pa pala ang kulang ko, ito pa pala ang dapat ko idagdag sa aking mga programa at proyekto. And I think this is an effective way po para malaman kung tayo ay mas mapagbubuti natin ang serbisyo natin. Because at the end of the day, ang serbisyo natin ay hatid natin sa ating mga kababayan. Kaya napakaganda po nitong ginagawa ng ating tanggapan na masigurado na ang lahat ng mga activities, projects, or programs natin ay based din sa perception po ng ating mga kababayan. But ma'am, syempre, not everything is about yung tagumpay natin. Sa kabila po ng mga tagumpay, ano naman po yung mga challenges na sa tingin nyo, haharapin pa natin sa mga susunod na panahon or sa kasalukuyan ay hinaharap na po natin, Ma'am Ruby? Ang pinaka nakikita namin, yung na-mention ko na nagkaroon tayo ng year-end assessment, yung pinakamalaking challenge na nakikita ko bilang kabuuan sa lungsod natin is yung yung urbanization at saka po yung population demand na kasi nga sinabi nga po natin na tayo po ay gateway from the metropolis, di ba? So sa paglaki po ng ating mga populasyon, lumalaki din po yung ating pangangailangan bilang katulad sa halimbawa natin sa isang tahanan. Kapag marami kang anak, marami kang dapat isuporta ng mga serbisyo na pangangailangan nila. So, yun yung challenge na kinaharap natin. At the same time, yung pag-unlad, hindi natin mapigilang pag-unlad ng lungsod natin. Sabi nga nila, yung pag-unlad ay may kaakibat ng mga challenges. So we don't think of it as a problem, but a challenge. So yun po yung nakikita ko ng mga challenges o hamon sa ating But I think, ma'am, we can say that we are on the right track. Kasi we are led by these very equipped knowledge, yung mga leaders din po natin from our mayor to our congressman, sa ating miyembro ng SP hanggang sa mga departments po at even yung mga employees natin. They're equipped with the right knowledge and experience and siguro assistance. Lalo na po ang CPDO, talagang sila po yung mga katuwang natin sa pagbibigay po ng mga plano para at least we can reconsider po yung paghahatid natin ng mga programs and projects. Ma'am, eto na lamang po. Sa tingin niyo po, paano pa ba natin mas mapapanatili or mas mapapataas etong very satisfactory rating? Is it a positive pressure din po sa atin? Kasi ma'am, napakataas na to ng rating natin na to. Eto ma'am, syempre, nakamit natin ang 4.62. Hindi po ba challenging din sa ating lahat? Or positive pressure para sa lahat na paano pa natin mapapataas ang kalidad ng serbisyong ihahatid natin? Doon po sa kaninang minamention ko na strategic performance management system, when you say 4.62, that's very satisfactory. So, we're still aiming for outstanding. So, syempre, yung level po kasi, nandito na tayo, consistent na tayo. So, we want to achieve yung outstanding, di ba? And we are, na-mention nyo po nga po, we are very, very lucky sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, kasi bibihira po ang executive, especially po yung mga ating naglilingkod sa ating na umuupo talaga. As you can see, Sir Brian, di ba, na nagkaroon tayo ng year-end assessment, umupo sila, especially our mayor, na umupo at nakinig. Yes. Bibihira po yung ganon. So, ibig sabihin, yung kakulangan, yung accomplishments, and at the same time, yung kakulangan, nakikita nila. And ito yung patunay na kapag talaga hands-on ka,
talagang even other people behind you, nakasama mo, naglilingkod, mapipressure din na dapat mas maging hands-on or pagbutihin pa. And with that, syempre, etong tagumpay na to, ma'am, hindi lang natin inaangkin, okay? Etong tagumpay na to ay syempre simbolo din po ng pagsusumikap ng lahat ng mga kawani ng bawat tanggapan. Kaya naman po, what a better way to end this, syempre, ano po ba ang mensahe niyo, ma'am, sa ating mga kapwa lingkod bayan na parte po ng tagumpay na ito ng ating city government? So, sa lahat po ng namumuno at sa lahat po ng kawani sa loob ng tanggapan ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, pauna na po ang aking pag-congratulate sa ating lahat dahil po nasa consistent scores po tayo na very satisfactory. Ito po ay patunay ng ating sipag at dedikasyon sa ating mga kawani. Ito po ay paalala pa rin na patuloy na pagsusumikap. So, yun lang po ang challenge natin. We have to continue to work hard. And there's no way but up talaga. So, kailangan mas pagbutihin pa natin para at least mas ma-appreciate pa ng ating mga kababayan. And with that, maraming salamat po, Ma'am Ruby Ann Baltazar. Baka meron na lang po kayong gustong batiin, lalo na yung mga CPDO family natin, lalo na kay Ma'am Reggie. Si Ma'am Reggie na ang daya-daya, no? Hindi tayo sinamahan dito sa ating studio. Ma'am Ruby Ann, batiin niyo po muna yung mga kasamahan po ninyo sa CPDO. Sa aming pong boss, si Ma'am Regina de los Reyes, ang aming assistant, Ma'am Melanie Villano, at sa buong tanggapan po ng City Planning Development Office, ang tagumpay pong ito ay naging bahagi ang aming tanggapan. And we are proud of that. Congratulations, ma'am. So again po, si Ma'am Ruby Ann Baltazar po, ang ating Division Chief ng Monitoring and Evaluation ng CPDO. Muli, ang 4.62 very satisfactory rating po ay patunay ng sama-samang pagsisikap ng pamahalaan at syempre ng mga mamamayan para sa mas maayos na paghahatid ng serbisyo publiko. Asahan po ninyo na patuloy nating isusulong ang tapat, mahusay at makataong pamamahala para sa mas maunlad na lungsod ng San Jose del Monte. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat Thank you po, po, Sir sa Brian. pagiging bahagi po ng Salamat. TI. At yan po ang ating naging panayam kay Ma'am Ruby Ann Baltazar ng CPDO. Maraming salamat po, ma'am. At syempre, salamat din po sa kanyang hepe na si Ma'am Regina de los Reyes. Bago po tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna po ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa. At dahil buwan po ng Pebrero, bukod sa buwan ng mga puso, ay kilala rin po ito bilang National Arts Month. Kaya naman, ito po ang ating quote of the day. A true artist is not one who is inspired, but one who inspires others. Galing po yan kay Salvador Dali. Si Salvador Dali po ay isang renowned Spanish surrealist artist noong 20th century na kilala sa kanyang mga pinta, eskultura at pelikula. At para po sa kanya, isang totoong artist ang sino man na nagdudulot ng kasiyahan, pag-asa at inspirasyon sa iba sa pamamagitan po ng kanyang obra. Kaya naman sa ating pong buhay at sa abot ng ating makakaya, syempre, sikapin po sana nating lahat na maging inspirasyon at pag-asa sa iba at sa ating komunidad. Isang larawan po ng lahing San Joseño na magsisilbing isang sining sa museyong hindi kailanman maluluma. At yan po ang ating quote of the day at nawa ay nakapag-iwan po ito ng mas malalim pang kahulugan sa ating mga puso. Kaya naman po, Happy Hearts at Happy National Arts Month po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa at dahil kayo ang bida sa segment na ito, deserve nyo po ng isang malakas na shoutout! Unahin na po natin syempre belated happy birthday sa ating Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga at sa lahat po ng nakatutok ngayon sa ating live
Hello po sa lahat ng mga Kaypianyos. Kagawa Joe ng Barangay Kaypian. Hello sir. From Reynalyn Gerson po. Shoutout sa iyo, Jonathan Dasal. Aba, talagang naging habit na po ang pag-shoutout sa kanyang boyfriend. From Angelo Panti, BPIO ng Fatima 2. Hello po kay Kapitan Pedro Padilla Jr. at sa lahat po ng taga Fatima 2. From our President ng BPIO, Luzon South, Sir Eric Licardo. Shoutout po sa lahat ng mga taga Luzon South. From Kyra Joy Rosende. Shoutout po kay Mary's Vallar Galiendes, ang OJT natin dito sa PIO. Hello, thank you and happy viewing. Shoutout din po kay Kyra Joy. Talagang nag-shoutout silang dalawa. Hello din po kay Crisanto de Guia, Kapitan Jeneline Piano po, watching from Barangay Santa Cruz 3. At dyan po ata nanggaling ang ating ginoong Tanglawan 2025, tama? And from Michael Bartolay, shoutout sa kuya ko. Ang kuya po niya si Darwin Bantayan ng BPIO po ng Binuyan proper. Barangay Francisco Homes Yakal, headed by Kapitan Leonor Escuro. Hello tita, kailan po namin matitikman ang inyong masarap na kare-kare? Watching from Barangay Francisco Homes Yakal. Siyempre, from Sir Eric ulit, nag-shoutout yun sa lahat daw po ng mga BPIOs. Shout out din po sa mga co-teachers ko from Jose Abad Santos High School. Kay Mary Grace Velasco Bas. Happy viewing, ma'am. Shout out po kay Kuya Eddie na kanina pa nakatutok sa PIO Live. Mabuhay ka. Shout out po sa lahat po ng PIO Live team at news team. Sa lahat po ng nakatutok ngayon. Siyempre, from Romains Matt. Shout out po. Hello, Sir Romains. Si Renz naman, shout out po sa news team at syempre sa nilalaman ng kanyang puso, ang kanyang nag-iisang love of his life. Hello din po kay Ma'am Jelay Vega Fria. Shout out kay Editor Renz. Aba, talaga naman ha. Hello po kay Sir Pete Malik, ang BPIO ng Barangay Ciudad Real. Blessed day po sa ating lahat. From Mayono, Manila, Carlin, shoutout po sa lahat ng BPIOs. From Kyra Joy, may pahabol. Kay Naim Dipatuan na graphic designer sa kabila, ang pogi mo. Hala, may mga paganito pa ha. From Jennifer Alonzo Mendoza, watching from Tungkong, Manga. And happy birthday po kay Mama Loida. Aba, Mama Loida from PIO Immersion Babies. Doon po sa mga aquarium boys namin. Shoutout din po sa advisor namin from SJDM NTS na si Ma'am Rica Bandoy Lomokso. Hello po kay Cap Benji De Leon ng Ciudad Real, ang aming butihing kapitan, at from Ma'am Wilma Sabay from Tagay, Towerville. O baka ibang Tagay yan ha. At syempre lahat po ng nandyan at nanonood sa Towerville Elementary School. Good afternoon po sa inyong lahat. At hindi na po namin mababasa ang lahat ng mga shoutout ninyo, pero next week, samahan nyo po kami muli dito sa Thursday Habit ng Pamilyang San Joseño. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan dito sa PIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikiisa. I-like, i-share at huwag pong kalimutang i-follow ang aming official Facebook page na Public Information Office. Dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes, ako po si Brian Ocampo at ito ang PIO Live. Magandang araw, Arya San Joseño. Thank you very much. Ang liit-liit ng step no? Bago po namin kasamahan. Kahit wala ako, pero